Video ngayon ay ito isang kumakalat na viral video sa TikTok. Sabi sa video ay meron ng verdict ang ICC, International Court, kay Digong at iba pa. Totoo kaya ito? Atin panoorin dito sa video. Former President ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Okay, ito yung sabi ni Digong na bukas kagad papuntahin ng ICC. Noong hearing ito sa Congress, first appearance ni Digong sa Congress, sa Quadcom. At ngayon ay nagkatotoo na ang hiling ni Digong. Kasi tapos na pala ang ang verdict sa kanya, hindi lang binabalita muna para sorpresa. At ayon kay Trillanes, kung hindi man June ay July, papunta na rito ang ICC para sa arrest kay Digong. Naku, grabing balita ito. Marami ang medyo naluha at marami din ang natuwa. Patuloy tayo sa video. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. Bukas na bukas. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. He had to leave dahil nga ina-access na siya ng ICC. And now, just like Mr. Las Cañas, what I know is that he is also under the protective custody now of the ICC. Makaka-clear. Sure na. Na nasa proteksyon, under the custody na, si Matobato ng ICC. Ayan, kaya pala si Matobato ay kinuha ng ICC. Nandun na sa the Netherlands. Sekretong lumabas ng bansa ay para sa final statement at final witnessing ni Matobato sa kanyang mga ginagawa noon na judicial killing. Na utos daw ni Digong sa kanya. Kaya the verdict is already given ayon sa mga nag-upload nito, pero hindi muna ito pinakalat dito sa mainstream news natin, of course, para merong sorpresa. Diba? So ito si Trillanes, siya mismo ang nag-confirm na June or July ang arrest ni Digong galing sa ICC ayon sa kanyang mga informant. Former Senator Antonio Trillanes IV believes that arrest warrants against former President Rodrigo Duterte and others may be issued as early as June or July as part of the International Criminal Court's investigation. Sinasabi ng kalabasan ng bansa ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato matapos ang pagtatago ng maraming taon. At sa interview sa kanya ng New York Times, meron siyang mga inamin. Umalis daw ng Pilipinas si Matobato gamit ang passport na may ibang pangalan. Nagpanggap din siya na isang hardinero. Meron daw tumulong sa kanya ng dalawang pare at hindi rin siya nakilala ng immigration kaya siya nakaaligan. Ginulantang ng isang balita ang buong Pilipinas at hindi lamang ang ating bansa, kundi ang international media dahil sa pagtakas ni Matobato patungo sa ICC dahil ang alam ng karamihan, si Matobato ay patay na. 30 guilty for crimes against humanity, warrant of arrest is coming. Mga didishit, sikat lo din nyo. Well, ito yung ating mga kabaro sa kabrother natin sa vlogging. At sila yung mga nag-upload nitong video na narito. Makikita yung People's Tribunal, International People's Tribunal. Ito yung ICC at nagbaba ng kanilang verdict. Ito si Ken Garcia at na pala. si Mike, atin panoorin. Warrant of arrest is coming. Mga didishit, sikat lo din nyo. Nako, guilty na talaga. Yari, hoy, Bongo, yari ka. Bato, yari ka rin. Patay. At saka yung mga Patay Iran. dyan. Sino pa? Kasama ko si Albayalde. Ano ko lang ha, mga kababayan.
O, kasama kaya yon? O, eto na. O. Defendants Duterte and all other defendants are guilty. And all other defendants are guilty for crimes against humanity. Patay nga. Inuulit-ulit eh. Inuulit-ulit ng nagsabi. Found guilty. Hindi kaya ito edited? Umiiko eh. Parang nasa session hall talaga. Kaya atin na lang ito siguro abangan ang paglabas ng balitang ito kasi ito'y sa ibang bansa ito nakuha na balita. Hindi mo na binabalita dito kasi magkagulo eh. Kaya hindi binabalita ang verdict. Balikan natin si Mike Cervera. Duterte and all other defendants are guilty. And all other defendants are guilty for crimes against humanity. Patay. Nulit pa Ayan na. Tapos, Patay na. Patay na. Tigil na ba natin? Tigil na? Tigil na. Wala na nga akong boses. O, eto na mga kababayan. Are guilty and all other defendants are guilty for crimes against humanity, war crimes and violations of law and legal instruments referred to in this indictment. This is the verdict of the International People's Tribunal against President Rodrigo Duterte. Patay! Yan na yung verdict! Verdict na daw. Verdict na mga kababayan. Tapos Patay na na nga. laban. Tapos na Kaya pala. pala gumagawa ng dahilan. Meron pang paandar. Kesyo daw may cancer daw siya. Ganun ba? Kapag ka ba nahatulan, nagkakasakit bigla? Ito yung sinasabing your wish is my command. Di ba sabi ni Digong kanina na punta na kayo bukas at restuin mamatay. nyo ko baka Namatay na. magkasakit na ako pag tagalan nyo pa. Kaya eto na, inaksyonan na eh. At ayon sa International Court, ang kanilang tinitingnan na kasalanan ni Digong ay yung 2015-2016 na taon kung saan siya ay mayor pa sa Davao. Yung extrajudicial killing doon ang inimbestigahan, hindi itong nangyari sa pag-upo niya. Kasi nag-exit siya eh. Hindi na siya, tinanggal natin ang membership natin sa ICC ng pag-upo ni Digong, ay hindi na tayo membro. Tinanggal ni Digong mismo para hindi na tayo maimbestigahan, para wala ng jurisdiction, sabi niya. Walang jurisdiction ang ICC, kaya kalmado lang sila Digong and Company dahil walang jurisdiction eh, kasi hindi tayo membro ng ICC, katulad ng Russia, hindi sila membro, China hindi sila membro, North Korea hindi sila membro. Pero ayon sa ICC, kahit hindi ka man member, kung talagang sobra na ang ginawang paglabag sa human rights under international law, ay papasukin pa rin yan ng itong ICC with the help of the Interpol sa pag-arrest. Kaya ito si Mike Cervera, tuwang-tuwa. Ito'y loyalista to eh. Kaya tuwang-tuwa siya. Okay, so atin na lang siguro abangan ang pagbulaga ng balitang ito dito sa Pilipinas. June at July pa eh ang expected na pagputok nito. Hindi mo na to binabalita para walang tatakbo, di ba? Kung ibabalita yan ay may oras pa para maghukay ng mga tunnel, di ba? Magtago. Kaya bubulagain nila bubulagain sa June. Wala na, hindi na mabulaga eh. Sinabi okay, so na eh. Patuloy tayo sa video. Sobrang sarap sa tenga! Nag-iiyakan na sila. Pero eto na. Mga kababayan naku po. War crimes and violations of law and legal instruments referred to in this indictment. This is the verdict of the International People's Tribunal against President Rodrigo Duterte. Based on the testimonies presented before the court, the president is guilty of human rights violations in line with the alleged extrajudicial killings in relation to his campaign against illegal drugs and political persecution of some activists. Nako! Yari! Guilty si Digong! Tingnan. Balikan natin. Parang session hall talaga ng ng ICC. Wala nga naman magpalabas sila ng hindi totoo. Tingnan natin ang sounds. Aba. Tingnan natin yung umikot ang kamera.
Ito, binasahan talaga, oh. Hmm. Ito, dito. Tingnan natin to kung legit ito. Ayan. O, Ayan, balikan natin, tingnan ha. natin yan. Yan. Sige. ICC ba yan? Okay, so atin na lang ang tabayanan. To see is to believe. Di ba?